Sa ibang balita pa tayo, ang 5 mountaineer na anurin sa isang sapa sa Tarlac. Itinigil naman muna ang paghanap sa isa nilang kasama dahil inabot na ng dilim. Saksi si Emil Sumangil. Inabutan namin sa spillway ng Pangahasan Creek ang grupo ng mga tour guide na nagsasagawa ng search and rescue operation. Lumusong sila sa dinadaluyan ng tubig at iniangat ang tumpok ng mga sangang inagos sa pagbabaka sakaling sumuot sa ilalim nito. Ang isa pang nawawalang mountaineer na kasamang tinangay ng alon habang tinatawid ang sapa na nasa paanan ng Mount Kawayan. Pero tanging ang mountaineering sandals lang ang nakita nila. Una nang na-recover pasado alas 7 ng umaga kanina ang katawan ng 5 pang mountaineer ayon sa investigasyon. Noong Sabado, nag-trek sa Mount Kawayan ng mga biktima at binaba ang komunidad ng mga katutubong ETA sa kabilang dako ng bundok para magsagawa ng outreach program. Itong bundok na to. Kabila niyan ay yung Sitio Baag at doon sila nag-conduct ng outreach mission. Pabalik na sila kahapon at habang tinatawid ang Pangahasan Creek, dito na sila inabutan ng sama ng panahon. Doon na banda. Ano yung itsura ng mga biktima, sir? Nabaliktad na sila. Yung pack na lang ang nakikita namin kasi malalim to eh. May isa kaming komunidad doon na puro katutubo na talaga mahirap yung lagay. So usually mga regular na binibigyan ng may mga magagandang mga nagkakawang-gawa. So from there po, pagbaba nila, tama-tama naman doon na yung malakas na ulan. Dinala sa Tarlac Provincial Hospital ang mga nasawi. Ayon sa kaanak ng ilan sa mga biktima, nagkulang ang lokal na pamahalaan dahil pinatuloy pa rin daw ang mga biktima kahit masama ang panahon. Sana pag na pong maulit yung mga pangyayaring yan, na tila po may kapabayaan. Paliwanag naman ng Tarlac Recreational Park, hindi raw nag-abiso sa kanila ang mga biktima at posibleng sa ibang trail daw sila dumaan. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.